So ang critical na tanong, paano nagkaroon ng ganitong inflow pagpasok ng pera sa isang public official tulad ni Sara Duterte? Kasi po, hindi po normal ang ganitong volume ng pera sa isang opisyal tulad ng isang mayor. Kahit pa sabihin na may mga ibang negosyo o ibang source, may pattern po na nadiskubre. May pattern ng maliliking deposito, may involvement ng flag personalities, may timing na coinciding sa kanyang public office. So sa simpleng salita mga kababayan, kapag ang kita mo ay legal at malinis, hindi siya magkakaroon ng ganitong dami ng red flags. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sa pag-usapan natin ngayon yung money trail ng bilyon-bilyon mga kababayan na pumasok sa bank accounts ni Sara Duterte. Ang tanong ngayon, nasaan yung 2 billion plus? Kung susuriin yung SALN at bank records mga kababayan, yung inflows, outflows ng pera na bilyon sa bank accounts ni Sara Duterte. So yun ang tanong ngayon. So hindi po ito simpleng issue ng accounting error. Ito po mga kababayan ay isang usapin ng katotohanan, transparency at posibleng pagtatago ng yaman. Kung ang pera ay pumasok, dapat may records tulad ng sinabi po ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Kung ang pera ay lumabas, dapat may money trail. Kung wala sa SALN, malinaw mga kababayan na may tinatago. Bakit wala sa SALN? So ang pinagmula ng pera mga kababayan base sa mga presentations doon sa committee hearing, yung 4.4 billion na inflow, yung pumasok. So ang tanong, saan galing yon? Yan po yung data. Ayon sa AMLAC, pumasok ang mahigit 4.4 billion sa mga accounts ni Sara Duterte at sa Kaniman Scarpio mula 2006 hanggang Enero 2026. Yung flag deposits mayroong 371 na malalaking transaction daw at 33 nito suspicious transaction reports or STRs na tinatawag. May red flags po. Si Sammy Oy ang link. Kinumpirma ng AMLAC na may mga deposito mula kay Samuel Sammy Oy, isang negosyanteng idinawit sa illegal na droga kung saan mahigit sa 14.8 million ang direktang pumasok sa account ni Sara Duterte. Ang volume of spikes ayon sa hearing, lumabas sa hearing mga kababayan ng committee, pinakang malaki ang galaw ng pera noong 2009, 704.9 million. 2010 daw, 648.5 million pesos. At noong 2011, 597.1 million pesos. Yung mga taon kung kailan siya nanilbihan bilang Vice Mayor ng Davao City. Yan ang mga lumabas mga kababayan sa clarificatory questions na ginawa ng Justice Panel mga kababayan. So ang critical na tanong, paano nagkaroon ng ganitong inflow pagpasok ng pera sa isang public official tulad ni Sara Duterte? Kasi po, hindi po normal ang ganitong volume ng pera sa isang opisyal tulad ng isang mayor. Kahit pa sabihin na may mga ibang negosyo o ibang source, may pattern po na nadiskubre. May pattern ng maliliking deposito, may involvement ng flag personalities, may timing na coinciding sa kanyang public office. So sa simpleng salita mga kababayan, kapag ang kita mo ay legal at malinis, hindi siya magkakaroon ng ganitong dami ng red flags.
Ngayon, ang sunod na tanong, saan napunta ang pera? Yung sinasabing 1.5 billion na outflow, lumabas na pera. At saka yung 2 billion na gap, may naitala kasi mga kababayan na 1.5 billion na lumabas o winidraw mula sa kanilang accounts. The 2.87 billion question, kung ibabawas ang outflow na 1.5 billion sa inflow, 4.5 billion dapat at may naititirang 2.87 billion po. So dyan po mapasok ang issue ng missing money. Mula 2019 hanggang 2024, idiniklara ni Sara sa kanyang SALN na siya may zero cash sa bangko. So kung hindi ito winidraw, outflow, at wala rin ito sa bangko, per SALN, nasaan yung bilyon-bilyon na pera? Ito ay sinyalis ng unexplained wealth o hindi deklaradong assets. Yun ang lumalabas mga kababayan sa analysis sa pagsusuri ng daloy ng pera sa bank accounts ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ngayon, ito yung pinakang mabigat na punto ng buong usapin mga kababayan. Sa simple arithmetic lang, pumasok 4.4 billion. Lumabas 1.5 billion. Dapat natira 2.87 billion. Pero ayon sa SALN, zero ang laman ng bank accounts. So hindi pwedeng sabay na totoo ang dalawang ito. Tatlo lang ang posibilidad, hindi dineklara or false yung SALN. Nagets ninyo mga kababayan? Or pwedeng tinago sa ibang anyo. Assets, proxies, cash holdings mga kababayan. O pwedeng inilipat sa ibang tao, layering, or laundering. Yan ang mga possibilities mga kababayan. So sa legal perspective, ang hindi po pagdeklara ng yaman sa SALN, hindi po siya simpleng pagkakamali mga kababayan. Ito ay perjury at ill-gotten wealth concealment. Kaya talagang kailangang busisiing mabuti yung mga SALN ni Sara Duterte. Sino yung nagkinabang? So dito papasok yung money network mga kababayan. Sino yung tumanggap? Ngayon, si Man Scarpio, yung kanyang asawa, ay may pinakang malaking bahagi sa transaksyon. Naabot sa 2.99 billion pesos po base doon sa presentation. Ngayon, dito tayo sa pattern ng corruption na iniimbestigahan na kasangkutan mga kababayan ni Sara. So kapag pinagsama-sama natin yung lahat ng kwento, may malaking inflow, may red flags, may mga questionable sources, may kulang na outflow, may missing billions, may zero cash declaration sa SALN, may cash distribution testimony. Di ba yung kwento ni Madriaga sa kanyang affidavit na ipinasok sa bilyon yon, yung pinasok sa tawag dito, duffel bags, yung isang bios, at saka may isa pang kinarga, mas malaki yun, 1.2 billion yata yun, na ikinarga sa van. Ayun. So may cash distribution testimony tulad ni Madriaga. Ay talagang mapapaisip ka. Di ba po? So ganito lang siya kasimple mga kababayan. May pumasok, sabi na 4.4 billion. May lumabas na 1.5 billion. So dapat may natira na 2.8 billion kung ating kukumputin. Pero sabi po sa SALN, zero. Kaya sabi po ni reaction mga kababayan ni Congressman Chua ng Maynila, edi wow. Edi wow niya. So ang tanong mga kababayan, nasaan yung pera? Saan napunta? So pag hindi mo ito na ipaliwanag kasi patuloy na umiiwas, talagang may tinatago. Kung may tinatago ka, may dahilan kung bakit mo ito tinatago.
So ito yung malinaw mga kababayan. May dokumentong inflow, may pumasok, may incomplete na outflow ng pera. May malaking discrepancy mga kababayan. May hindi tugmang salin. May testimony ng cash handling. May connection sa flood transactions. At lahat ng ito ay nagtuturo sa isang direksyon. So hindi ito simpleng pagkukulang mga kababayan ni Sara Duterte. Ito po ay malinaw na sistematikong pagtatago ng yaman. So hindi po nawawala ang bilyon nang walang bakas. Kung wala sa salin, may nagtatago. At dapat po itong ipaliwanag ni Sara Duterte doon sa committee. Kaya lang talagang ayaw niya magpaliwanag at sabi ni Michael Poa sa kanyang papreskon kahapon, kahit sa susunod na hearing ng Congress, ng committee sa April 29, hindi a-attend si Sara. Di wow. Ngayon mga balita ngayon sa Rappler, Sara Duterte 6.7 billion bank transactions don't match per SALN declarations. Sabi sa report ng Rappler. Ito yung report ng Inquirer. Smoking gun, gap between BP's bank info, SALN noted. Yan, Sara Duterte declared no cash bank deposit since 2019 in SALNs. Matitindi po. Over 600 transactions of Sara Duterte's worth 6.7 of Sara Duterte worth 6.7 billion flagged by AMLAC. Maraming dapat ipaliwanag si Sara na hindi man ito pwedeng ipaliwanag ng kanyang mga abogado. Unang-una, hindi man allowed na magpaliwanag doon sa Congress yung kanyang abogado na wala si Sara. Diba? Kailangan si Sara talagang magpapaliwanag assisted by lawyers. Kaya lang mas pinili ni Sara ang magpa-presscon sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at sa kanya naman po press statement lang. Hindi man sinasagot yung mga specific questions. Ang ginagawa niya, inaatake niya yung Marcos administration ng mga mali-maleta. Di ba? Iniiba yung kwento. Sa yung tinatanong, imbes na sumagot, nag-akusa siya ng ibang tao. Anyway, yun man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.